Magandang hapon po muli sa inyo. Tayo po ay nasa YouTube channel, The Pillar of the Truth. Ito pong iyong kaibigan, Dr. Chris Dayugo, na hindi nagsasawa na nangangaral at hindi rin nagsasawa na nagpapasalamat sa inyo. Sa totoo lang, bago po kami papasok sa live video, pinagpipray namin kayo. Pinagpipray namin ang lesson na ito at lahat ng tagapakinig. Pinag-usapan pa rin natin ang Great Tribulation under the eschatology. At napag-usapan natin kanina na ang Great Tribulation ay divided into three. The seven seal judgment, the trumpet seal judgment, and the seven vials judgment. Nag-start po tayo kahapon sa seven seal judgment. Napag-aralan po natin yung rider o kaya rider on a white horse. Ngayon ay sinisimbolo, yun po yung sinisimbolo ng kapayapaan. Ang Great Tribulation actually ay mag-start sa pagpapakita ni Antichrist. Sabi nga natin sa unang video na sa ngayon nagtatago, hindi pa nagpapahalata ang Antichrist. Pero after the rapture at papasok sa tribulation or right after the rapture at papasok na yung mga naiwan sa tribulation, dyan na ngayon lalabas ang Antichrist. At unang-unang gagawin ay magpapakita na siya ay Kristo. The white horse is a symbol of peace. The Antichrist deceives the people as he appears to be the Christ. Ngayon naman, pag-uusapan naman natin yung pangalawa, the second seal judgment. Na ito po ay matatagpuan sa Revelation chapter 6 verses 3 and 4. Revelation chapter 6 verse 3 and 4. At nang buksan niya ang ikalawang tatak ay narinig ko ang ikalawang nilalang na nagsasabing, Halika at tignan. Verse 4. At may lumabas na isa pang kabayo na pula at ipinagkaloob ang kapangyarihan sa kanya na nakasakay dito upang alisin ang kapayapaan mula sa lupa at upang dapat nilang patayin ang isa't isa. At mayroong ibinigay sa kanyang isang malaking tabak. Okay, so nakikita natin kung ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa rider on a red horse. Hindi po red horse na beer ang pinag-uusapan natin dito ha. Baka akala natin red horse na beer. Hindi po. Red horse, puti, anong puti? Pula na kabayo. Pasensya po. Itong red horse na kabayo ay meron pong, ang nakasakay sa pula na kabayo ay meron po siyang sword na ang ibig sabihin nito, ang sword na ito, mawawala kaagad yung kapayapaan at nag-i-start na yung digmaan, violence. So the red horse with a long sword has the authority to banish peace and bring anarchy on earth, such as wars, violence, broke out everywhere. Kanya naman ng mga scammers, alam niyo ba yung mga scammers? Nakadisinte, pananalita, okay lang, pero hindi natin alam, may itim palang balak. Ang demonyo, sa una, okay yan. Siyempre, pakitang tao nga. Alam niyo ibig sabihin ng pakitang tao, kaya minsan mahirap husgaan agad ang isang tao for the first time. Kasi hindi mo alam kung nagpapakitang tao yan. But in the long run, doon din natin makikita ang totoo.
Kaya dito, hindi rin magtatagal. Akala natin Kristo, akala natin kapayapaan ang dala, linlangin lang pala ang mga tao. Kaya yun po ang gagawin ni Antichrist. Kaya marami pong, kahit sa television, kahit sa internet, kaya huwag po tayong basta naniniwala kung ano-ano ang nababasa natin. Kagaya yon, sasabihin, nanalo ka. Ibigay mo yung account mo para ipadala yung pera, hindi mo alam. Iba pala ang mangyari. Ang nakakalungkot, isang matandang babae na pakakasalan daw ng isang retired na Amerikano. Itong palang mga sindikato na ito, ginamit lang yung picture ng retired na Amerikano. Kasi maraming piki ngayon sa FB, gumagamit ng ibang pangalan, gumagamit ng ibang picture para makalinlang lang. Yan ang gustong-gusto ng Diablo. Gustong-gusto ng Diablo yung violence. The armies of Satan will take the land of Israel by force. But then God will intervene and there will be a great earthquake and disasters that will kill the enemy forces. Then the people are confused and turned against each others. Confused with D. That is supposed to be... Okay. So nakikita natin na ang susunod na gagawin ngayon, ang susunod na gagawin ni Satan ngayon, itong sundalo ng Diablo, aagawin nila ngayon ang bansa ng Israel. Pero makikita natin na mag-i-intervene ang Panginoon, magkakaroon po ng earthquake para ang mga kalaban, magkakaroon ng earthquake, disasters, para mamatay po ang mga army dito. At dahil doon, marami pong confusion. At doon nagkakaroon ng civil war, doon nagkakaroon ng alitan, awayan ng bawat isa. Basahin po natin, Ezekiel 38:18-22. Ezekiel chapter 38 verse 18 to 22. At mangyayari sa araw na iyon, pagka si Gog ay paroroon laban sa lupain ng Israel, sabi ng Panginoong Diyos na aking kapusukan ay sasampa sa aking mga butas ng ilong. Sapagkat sa aking paninubugho at sa sigalbo ng aking puot ay nagsalita ako, tunay na sa araw na iyon ay magkakaroon ng malaking panginginig sa lupain ng Israel. Chapter 20, na anupat ang mga isda sa dagat at ang mga ibon sa himpapawid at ang mga hayop sa parang at lahat ng nagsisiusad na bagay na nagsisiusad sa ibabaw ng lupa at lahat ng tao na nangasa ibabaw ng lupa magsisipanginig sa aking harapan. At ang mga bundok ay mga guguho at ang mga matarik na dako ay mga bababa. At bawat kuta ay mga babagsak sa lupa. Verse 21. At aking tatawagin sa lahat ng aking mga bundok ang tabak laban sa kanya. Sabi ng Panginoong Diyos, ang tabak ng bawat lalaki ay magiging laban sa kanyang kapatid. At ako'y makikipaglaban sa kanya sa pamamagitan ng salot at ng dugo, at pauulanan ko siya at ang kanyang mga pulutong at ang maraming bayan na kasama niya, na napakalakas na ulan at ng mga malaking granizo, ng apoy at ng asopre. Okay, yun po ang sinabi ni Ezekiel na itong red horse na ito, rider on a red horse ay sinisimbolo ang digmaan. Pero mag-i-intervene ang Panginoon at mamamatay ang mga kalaban, kaya doon magkakaroon ng confusion. People will be confused and turn against each other. Now, papasok na tayo sa third seal.
Ito pa ay makikita sa Revelation chapter 6 in verse 5. Revelation chapter 6 in verse 5. At nang buksan niya ang ikatlong tatak, ay narinig ko ang ikatlong nilalang na nagsasabing, Halika at tignan. At namasdan ko at narito ang isang itim na kabayo, at siya na nakasakay sa kanya ay may isang pares ng timbangan sa kanyang kamay. Okay, so very clear. Kung anong sinabi ng Biblia about this third seal. Ito yung rider on a black horse. The third seal is a black horse with a rider holding on a pair of scale. This tells us that during the first part of the tribulation, there will be a great famine. Dahil sa digmaan, dahil sa mga violence na mangyayari, ang susunod dyan, ang sinisimbolo ng itim na ito ay magkakaroon ng famine o kaya kagutuman. During those days, the farmers are unwilling to plant because the armies come to steal and take by force all their crops because of the famine. Kaya sa panahon na yan, yung mga ano tawag natin sa farmers, yung mga nagtatanim, tatama rin silang magtanim. Kasi ang problema, nandyan yung mga kalaban o kaya mga arbis, by force, kukunin nila ang kanilang crops o kaya ani. So dahil doon, wala nang gustong magtanim, dahil sa nangyayaring ganon, magkakaroon ng famine. Kaya yung nangyayari ngayon, na may lockdown, bumagsak ang business, malayo pag i-compare natin sa tribulation. Pero sa gusto at ayaw natin, mangyayari ang mga ito. Ngayon, papasok na tayo sa fourth seal. Revelation chapter 6 in verses 7 and 8. Revelation chapter 6 verse 7 and 8. At nang buksan niya ang ikaapat na tatak, ay narinig ko ang tinig ng ikaapat na nilalang na buhay na nagsasabi, Halika. Verse 8. At tumingin ako at narito ang isang kabayong maputla, at ang nakasakay dito ay may pangalang Kamatayan, at ang Hades ay sumusunod sa kanya, at sila'y pinagkalooban ng kapamahalaan sa ikaapat na bahagi ng lupa, na pumatay sa pamamagitan ng tabak at ng gutom at ng salot at ng mga ganid na hayop sa lupa. Okay, as we see the horse, pale horse, this color described here is that there will be a worldwide suffering and death due to the wars and great famine. Kaya yung kabayo na ito, ang sinisimbolo nito, ayon sa Revelation 6, 7, and 8, ay ang kamatayan. Siguro dahil sa mga, ito ay dahil sa digmaan, dahil sa great famine, at kaguluhan, at sabi ko kanina, wala nang gusto magtanim kasi inaagaw na lang. Kaya dahil dito, maraming mamamatay sa kagutuman. So, yun ang nakakatakot sa panahon ng Great Tribulation. Approximately 1/4 of the population of the earth shall be destroyed, revealed in Revelation chapter 6 verse 8. Revelation chapter 6 in verse 8. At ako ay tumingin at namasdan ang isang maputlang kabayo, at ang pangalan niya na nakasakay sa kanya ay Kamatayan. At ang Hades ay sumusunod sa kanya, at ang kapangyarihan ay ipinagkaloob sa kanila sa ikaapat na bahagi ng lupa upang pumatay sa pamamagitan ng tabak at ng gutom at ng kamatayan at ng mga mababangis na hayop sa lupa. Tignan ninyo, parang joke ito ano.
yung nakasakay sa maputlang kabayo, ang pangalan, kamatayan. Nagkaroon ako ng sekretary. Meron pong lumigaw sa kanya. Gwapo. Ang pinoproblema lang itong dalaga, yung apelyido. Kasi ang apelyido ng lumiligaw, kamatayan. Sabi niya, kung mag-asawa kami, di ang pangalan ko na di Mrs. Kamatayan. Kaya sinasabi ng Biblia na ang pangalan yung nakasakay, kamatayan, dahil kamatayan ang kanyang dadalhin. Sa fifth seal tayo. Panglima na seal. Again, we are still in the seven seal judgment. We are on number 5. The fifth seal is found in Revelation chapter 6 in verse 9. Revelation chapter 6 verse 9, At nang buksan niya ang ikalimang tatak, ay nakita ko sa ilalim ng dambana ang mga kaluluwa ng mga pinatay dahil sa salita ng Diyos at dahil sa patutuong sumasa kanila. Okay, so nakita natin dito na this is the time where the beast, Antichrist, requires all the people to be marked with 666. Kaya tingnan natin ulit sa Revelation chapter 13, 11 to 18. Revelation chapter 13 verse 11 to 18, verse 11, At namasdan ko ang isa pang halimaw na umaahon mula sa lupa, at siya ay may dalawang sungay tulad sa isang kordero, at nagsalita siya gaya ng isang dragon. Verse 12, At isinasagawa niya ang lahat ng kapangyarihan ng unang halimaw sa harap niya, at nagagawa ang lupa at sila nananahan dito na sambahin ang unang halimaw, na ang nakamamatay niyang sugat ay gumaling. Verse 13, At gumagawa siya ng mga dakilang kababalaghan, ano pat nagagawa niyang pababain ang apoy mula sa langit hanggang sa lupa sa paningin ng mga tao. Verse 14, At nililinlang sila na nananahan sa lupa sa pamamagitan ng mga kaparaanan ng mga himalang yaon na may kapangyarihan siyang gawin sa paningin ng halimaw, na sinasabi sa kanila na nananahan sa lupa na sila ay dapat gumawa ng isang imahe ng halimaw na nagkaroon ng sugat sa pamamagitan ng isang tabak at nabuhay. Verse 15, At nagkaroon siya ng kapangyarihan na magbigay buhay sa imahe ng halimaw, upang ang imahe ng halimaw ay kapwa makapagsalita at magawa na maipapatay ang gaya ng marami na ayaw sumamba sa imahe ng halimaw. Verse 16, At nagagawa niya ang lahat, kapwa maliliit at dakila, mayayaman at mahihirap, malalaya at alipin, na tumanggap ng isang tanda sa kanilang kanang kamay o sa kanilang mga noo. Verse 17, At upang walang taong maaaring bumili o magbili, maliban siya na taglay ang tanda o ang pangalan ng halimaw o ang bilang ng kanyang pangalan. Verse 18, Narito ang karunungan. Hayaan siya na may kaunawaan na bilangin ang bilang ng halimaw, sapagkat ito ay bilang ng isang tao, at ang kanyang bilang ay 636. Okay, so nakita natin, nabasa natin na kung saan mangyayari yung tatakan ng 666, Mark of the Beast, ay dito po sa panglimang seal judgment. Hindi po ngayon. Kaya yung mga nag-uugnay ng 666 sa vaccine, yung nag-uugnay ng 666 sa pandemic, ay mukhang hindi yata nila pinag-aralan ito. Sila po ay umaasa sa panaginip. Sila rin ay umaasa sa angel na nakiusap sa kanila. Pero hindi nila alam na ang Diyos ay hindi na nakikiusap ngayon sa mga tao sa pamamagitan ng panaginip at angel.
ay nakikiusap ang Diyos sa atin sa pamamagitan ng Bible ngayon. So, this is the time where the beast, Antichrist, requires all the people to be marked with 666. Those preachers, those false teachers who are trying to connect the pandemic, the COVID vaccine, to the marking of 666, I think maybe they have not learned well the Word of God. Marking of 666 will be the fifth seal in Revelation chapter 6 verse 9. This is during the Great Tribulation period. So, we cannot connect the 666, the mark of the beast 666, to the COVID vaccine. By and by, we will learn further about the kind of mark that the devil will do. Those who refuse. So during that time, according to Revelation chapter 13, 11 to 18, those who refuse to be marked with 666 shall be killed, so that they will have a chance to be saved by death or by their own sufferings. Remember that the fifth seal is the time that those who do not want to be marked, or those who refuse to be marked, shall be martyred, or they shall be killed. They will be tortured. So that is the fifth seal. People came to realize that the beast, Antichrist, is a false Christ with the help of the 144,000 who witnessed for Christ during the tribulation period. So we realize that the church will be raptured. But the 144,000 who are chosen from the 12 tribes, they will be left behind because they will be the witness for Jesus Christ. This 144,000 continues to witness for Jesus Christ during the tribulation period. And by that time, there are people who understand that the beast or the Antichrist is a false Christ. The 144,000 will give them the assurance that the only final assurance, the only guarantee for their salvation is when they were able to refuse the mark. So the kind of salvation we have now is by the grace of God, through faith alone, compared to the salvation during the tribulation period. So, the salvation now is a gift. It's only by virtue of God's grace and by faith alone, according to Ephesians chapter 2, 8 and 9. Ephesians chapter 2 verse 8 and 9, sapagkat sa biyaya ay naligtas kayo sa pamamagitan ng pananampalataya, at iyon ay hindi sa inyong mga sarili. Ito ay kaloob ng Diyos, hindi sa mga gawa na baka ang sinuman ay magmayabang. So, salvation during the tribulation period is by suffering and death. Again, God is offering free salvation. That is the reason why in Mark chapter 16, verses 15 to 16, it says there, go and preach the gospel of Christ to every one creature. Whosoever believe, he that believeth and is baptized shall be saved. So only by faith, by God's grace,
we shall be saved. Once you were left behind during the rapture, you will enter that great tribulation period. So the only chance for salvation during the tribulation period is by suffering and death. By your own endurance, you will be saved. But the question is, what if before the marking, because before the marking, those who refuse to be marked, they shall be killed, but their soul will go up to heaven. That is their chance to be saved. That is the work of this 144,000 who are left behind, so that they would be the witnesses, giving last chance to the people that by refusing, as they refuse to be marked, that's the only chance of their salvation. And number 6, the sixth seal judgment found in Revelation chapter 6, I should say. Revelation chapter 6, verses 12 to 16. Revelation chapter 6 verse 12 to 16. At namasdan ko nang buksan niya ang ika-6 na tatak, at narito nagkaroon ng isang malakas na lindol, at ang araw ay naging itim gaya ng damit na sako ng buhok, at ang buwan ay naging gaya ng dugo. Verse 13. At ang mga bituin sa langit ay nahulog sa lupa, maging gaya ng isang puno ng igos na inilalaglag ang kanyang di napapanahong mga igos kapag siya ay hinampas ng isang malakas na hangin. Verse 14. At ang langit ay nahawi na gaya ng isang lulong aklat kapag ito ay sama-samang niloon, at ang bawat bundok at pulo ay naalis mula sa kanilang mga kinalalagyan. Verse 15. At ang mga hari sa lupa, at ang mga dakilang tao, at ang mga mayayamang tao, at ang mga punong kapitan, at ang mga makapangyarihang tao, at bawat alipin, at bawat malayang tao, ay itinago ang kanilang mga sarili sa mga yungib, at sa mga malalaking bato ng mga bundok. Verse 16. At sinabi sa mga bundok at mga malalaking bato, bumagsak sa amin at itago kami mula sa mukha niya na nakaupo sa trono at mula sa puot ng kordero. Okay. Ano ba itong catastrophic changes? The catastrophic changes are something that is extremely harmful or that causes great damage or change. Yan pang sinasabi na catastrophic changes. A tornado that causes many deaths is an example of something that would be described as catastrophic changes. Magkakaroon ng tornado na minsan ito po ay magkakaroon na minsan ang dahilan ng kamatayan. Yon ang isa na sinasabing catastrophic changes. Pangatlo, when the stock market goes down 1,000 points in a day, this is an example of a catastrophic collapse. Number 4, catastrophic weather events include hurricanes, tornadoes, blizzard, and drought, among others. Number 5, as these massive, destructive, and costly events become more frequent, scientific evidence points to climate change as a leading cause. Yung pagbabago po ng panahon, yun po yung isang dahilan na magkakaroon ng catastrophic changes. Yun ang tinutukoy na isa sa catastrophic changes. Climate change. Yung hindi natin maunawa ang panahon. The people will run to the caves of mountains and beg for death to escape the drastic effect
of the disasters. Ang mga tao, gustong mamatay. So nangangahulugan na sa panahon na yon, may mga time during the tribulation period na ang mga tao ay hindi mamamatay, ay kailangan sila makaramdam ng kahirapan, pain. May mga time na hindi mamamatay ang tao upang paghirapan ang katigasan ng ulo. Again, if you ignore now the word of God and you refuse to have faith in Him, I am sure during the tribulation period you will repent, but it is too late. Sa panahon ng tribulation, hahanapin na nila ang church, yung iba hahanapin nila ang Bible study, yung iba hahanapin nila yung mga nangangaral ng totoong ebanghelyo. Ang problema, wala na sila. Ang mga tao hahanapin nila ang kamatayan. Pero sa panahon na yan, ang mga tao ay kailangan paghirapan ng katigasan ng kanilang ulo. Sa ngayon, may mga tao na mas gusto nilang makasama. Mas gusto nilang sundin ang mga taong naglilid sa kanila sa masamang bisyo, naglilid sa kanila sa distraction, kaysa yung mga tao na naglilid sa kanila sa kabutihan nila. Sana po makita rin natin kung gaano kahalaga ang mga tao na nangangaral ng salita ng Diyos. Minsan ang mga tao hindi nila ma-realize na ang mga taong ito, kagaya namin, kaya kami nangangaral ng salita ng Diyos, wala kaming ibang purpose kundi malaman ng mga tao ang katotohanan. Mahal namin ang mga tao, gusto namin nilang malaman ang katotohanan. Gusto namin ma-experience nila ang kabutihan ng Diyos. Pero nakakalungkot na maraming taong nag-i-ignore sa amin. Maaring may mga tao na ayaw din pakinggan ang YouTube na ito, ang pangangaral na ito. Pero sa panahon ng tribulation na ito, maraming magsisisi. Ang problema, it's too late. Today should be the best time for us to repent and follow God. God is now waiting for all of those who want to repent from their sins and willing to follow Him. Let us read in 2 Corinthians chapter 6 in verse 2. 2 Corinthians chapter 6 verse 2, sapagkat sinabi niya, narinig kita sa isang panahong katanggap-tanggap, at sa araw ng kaligtasan ay nasaklolohan kita. Masdan, ngayon ay katanggap-tanggap na panahon. Masdan, ngayon ay ang araw ng kaligtasan. So, ang ibig sabihin nito, ang kaligtasan ay ngayon. Ang ibig sabihin, habang buhay ka, ito yung panahon, ikaw ay tatanggap sa Panginoon, sa sampalataya, maglingkod, at ngayon na ang kaligtasan. Hindi yung malalaman mo na maligtas ka after death. Hindi po. Ngayon na. So, ito na ang panahon. Kaya pinakamaganda pa rin na ang buhay na meron sa atin ngayon, ang pribilehyo ay gamitin natin wisely sa paglilingkod. Kagaya yung sinabi ko kanina. Ngayon, papasok naman tayo sa 7 seal judgment. Ito pa this is the last part of the 7 seals judgment. Doon sa 5th seal, o kaya number 5 or the 5th seal judgment, doon natin makikita kung saan tatatakan o kaya ang lahat ng tagasunod ng Antichrist ay kailangan tatatakan ng 666. At kung ayaw mong tatakan ng 666, doon ka naman nila papatayin ngayon. Kasi ang purpose, kailangan ka tatakan ng 666 para maging loyal ka sa beast na ito. Kailangan sampehin mo. Pero dito naman sa 7 seal judgment, ang sinasabi dito, silence.
But this is the time where the 144,000 shall be sealed. The 144,000 shall be sealed so that they will be protected against with more upcoming tragedies and disasters which are more harmful. Kaya inuulit ko, pag tinatakan ng mga loyal doon sa beast, para sila po ay magiging under, pag-aari ng hayop na ito. Pag-aari sila ni magiging followers nila ni Antichrist. Dito naman sa number 7, silence, ito naman yung time na ang 144,000 tatatakan sila para naman hindi sila masasaktan sa panahon o kaya hindi sila masasaktan sa mas matindi pa na darating. Revelation chapter 7 verses 2 and 3. Revelation chapter 7 verse 2 and 3. At nakita ko ang isa pang anghel na umakyat mula sa silangan na taglay ang tatak ng buhay na Diyos, at siya ay sumigaw ng may malakas na tinig sa apat na anghel na sa kanya ay pinagkaloob na saktan ang lupa at ang dagat. Verse 3, na nagsasabing, huwag sasaktan ang lupa ni ang dagat ni ang anumang punong kahoy hanggang sa ating natatakan ang mga lingkod ng ating Diyos sa kanilang mga noo. So, yun po ang mangyayari during the tribulation period. So, itong 7 seal judgment, yung kahirapan dito, mas malala ang mangyayari sa susunod. Kaya sa susunod na ating pag-aaralan naman natin yung the 7 trumpet judgment. Salamat po sa inyong pagkikinig. God bless.